Pahirapan sa paggising. So ayan, 2:35 na ng madaling araw. So ayan, nasa may tapat na tayo ng SM Pampanga. So mga isang oras pa buhat dito bago tayo makarating ng plan. So yung destination pala natin ngayon ay sa may Tarlac, kung saan ang jump off point papuntang Mount Pinatubo. Winis lang pala namin yung O'Donnell Road sa may New Clark, Capas, Tarlac, at pagdating namin doon ay sinearch naman namin yung Rusi sa may Kalanat Street. So from there, mga 15 minutes na lang ang biyahe. And ayun, bago nga mag 5 AM ay nakarating na kami sa jump off location. So ayan, pagdating namin ay naghanap kami ng place kung saan pwedeng i-park yung may iwan na sasakyan. At ito pala yung mga 4x4 na sasakyan namin papuntang Mount Pinatubo. So ayan, bali dito pala kami sa Nelas Travel and Tour nag-avail ng package. And compare sa mga ibang travel agency na pinag-inquiran ko, medyo malaki ang difference nila sa rate. Kaya kahit mala-impyerno, ang init ng panahon, at wala sa plano ang pag-hike, ay ginripe ko na rin ito kasi baka sa mga susunod na buwan ay bigla na itong magmahal. So ayan, ito pala yung waiting area ng Nelas Travel and Tours. So super spacious ng place at meron din pala siyang CR para sa mga iihi at tinatawag ng kalikasan. At para na rin sa mga guests na gustong mag-change outfit. May mga tinitinda na din pala silang mga keychain at ref magnet pang souvenirs if ever gusto niya nang bumili. Nag-o-offer din pala sila dito ng breakfast worth 100 pesos with coffee na yun. So ayan, after pala namin kumain ay nakaidlip ako. At paggising ko, ayan, maliwanag na. So, it's 6:40 AM na ng umaga at yung time of departure namin is 7 AM. At tinawag na kaming lahat ng guests para sa konting briefing at groupings. And after nun ay nagpunta na kami dun sa sasakyan namin na 4x4. And yung pinili pala namin is yung close. Mas maganda sana kung yung open na 4x4 ang sasakyan, pero sa tindi ng init ngayon, mukhang hindi kakayanin ng katawang lupa ko, lalo na pag sa tanghali kapag pabalik na kami. So ayan, face check muna tayo bago sumabak sa off-road trail adventure at bago mag-trek ng halos mahigit 1 oras mamaya sa kainitan ng araw. So ayan, wala pang 7 AM ay nag-start na kami para daw kaunti pa lang yung pila doon sa may tourism office nila kung saan kami magre-register. So ayan, bago kami makadating sa tourism office ay may madadaanan kang checkpoint na hihingi ng ID ng mga tourist and para i-check din yung guide na makakasama namin papasok ng Mount Pinatubo. And isa pang chine-check nila dito if may foreigner na guest. Kasi di ko sure if kailan nag-start pero bawal daw yung mga foreigner temporary na magpunta ng Mount Pinatubo unless may complete documentation na galing sa immigration. So ayan, after ng kaunting question and answer portion sa may checkpoint ay nagpatuloy na kami sa biyahe at ayan na din yung mga ibang 4x4 na makakasabay namin pagpasok ng Mount Pinatubo. Super dami ng mga 4x4 dito na bumabiyahe at almost 400 plus na daw sila at nagkukulang pa rin lalo na pag weekend at holidays. So ayan, after ilang minuto, nakarating na din kami dito sa tourism office nila para magpa-register at mag-sign ng waiver. So ayan, kahit maaga na yung alis namin kanina, pagdating namin ay medyo mahaba na rin yung pila. Tapos yung mga 50 pataas pala na guests, need nilang magpa-BP. At yung mga senior citizens naman ay kailangan pala nilang magdala ng medical certificate as a requirement para masigurado na fit to hike ang mga ito. So ayan, yung pinaka-entry point pala ng Pinatubo Trail ay sa loob ng Capas Air Base Camp. Kaya siguro medyo mahigpit din sila sa pagpasok ng mga foreigners dito. So ayan, after namin sa tourism office ay nagpatuloy na kami sa pagbiyahe. And after ilang kilometro from the tourism office ay mag-start na ang off-road trail papasok ng Mount Pinatubo. Sabi ng driver namin mga 1 hour na roller coaster ride daw ito, kaya ihanda na namin ang aming mga puwet. Adventure begin na talaga to mga kasingles! So ayan, bali first time ko palang makasakay ng 4x4 off-road trail na sasakyan kasi every time na may camping kami na need sumakay ng 4x4 ay hindi ako nakakasama. So mga 2 times na yata yun.
So ayan, dito sa may bungad, medyo maayos-ayos pa yung daan at may mga kalabaw pa kaming nadadaanan. Wala pang gaanong lubak at hindi pa ganun katuyo ang paligid. At after ng ilang minutes ay nag-stop over muna kami para magpa-picture taking dito sa tinatawag nilang Toblerone Hills. Kasi tingnan nyo naman mga kasinggel, yung mga bundok, hugis Toblerone. Dito din pala sa part na ito madadaanan yung First Aita community kung saan may ilan-ilang pamilya ang nakatira dito. Kaya if ever magpunta din kayo dito, pwede kayong magdala ng mga lumang damit or pagkain para sa kanila. Kami kasi hindi nakapagdala dahil hindi naman namin alam na may mga Aita pala na nakatira dito. So ayan, after namin mag-aurahan sa picturan ay nagpatuloy na ulit kaming bumiyahe. Dito din pala yung first river crossing experience sa Pinatubo Trail. Very smooth lang din naman ang pagtawid dito dahil hindi pa naman siya ganun kalalim. Tapos, ayan pa yung mga ibang local Aitas na naninirahan dito. Grabe, di ko ma-imagine kung paano nila natitiis ang sobrang init ng panahon. Super open ng place, walang kapuno-puno at kuryente para makapag-electric fan man lang. So ayan, i-appreciate muna natin kung gaano kaganda itong Toblerone Hills ng Mount Pinatubo Trail. Grabe, para kang nasa ibang bansa. Ang sabi ng driver namin, yung mga bundok na yan daw, ay yan na mismo yung lahar na pumutok ang bulkang Pinatubo. Grabe, ganyan pala kataas ang nalubog na lahar dito sa Capas Tarlac. And so ayan na nga, habang ninanamnam namin ang ganda ng kalikasan, ay biglang tumirik yung 4x4 na sinasakyan namin. Series. Wala kang extra battery. Wala. Tapos madaling araw, ay gabi pa uwi tayo ng mga ganito. Tapos natirikan ka. Discharge siya ating busit. Aro, patay. So ayan mga kasinggel, at tuluyan na ngang hindi gumana yung sinasakyan namin na 4x4, kaya abangan na lang sa susunod na video kung matutuloy pa ba itong Pinatubo Trail namin o hindi.